Hello, magandang araw sa inyo. Umaga man dyan, gabi man dyan, hapon man dyan, tanghali man dyan, magandang araw sa inyo. Ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor na gunsmith din naman. Ngayon, ang ating gagawin ay isang revolver. Hindi ko nasasabihin kung anong brand. Ang sira nito ay yung kanyang, tinanggal ko yung barrel niya kasi nabasag yung kanyang chamber. So para natin ito magawa, ang gagawin natin ay tatanggalin natin yung basag. Puputulin na natin ito dito. Pagkatapos magmamasin tayo dito, i-advance natin kung ilan yung kung gaano kahaba yung pinutol natin doon. Ito ay 4 mm. Ang mag-adjust naman tayo dito ng 4 mm dito. Mamasin natin ito. At yung thread ay i-advance din natin ng 4 mm. Okay, 4 mm. So, ganon ang gagawin natin. At ito ay gagawin natin sa torno. Ito yung kanyang body. Ayan, tinanggal ko na yung niya. Tinanggal ko na yung barrel, yung kanyang barrel. At ito ay, ganon ang paggagawa nito. Para itong basag na to, mawala na. So, iigsi lang ng konti ang kanyang barrel, iiksi lang siya ng 4 mm kasi tatanggalin natin yung basag, yung nasira. Kasi kung i-rebuild natin ito, parang hindi rin mas maganda. Mas maganda na lang i-adjust na lang natin ng konti. Okay, ito ay gagawin natin sa pamamagitan ng lathe machine, torno. Okay, ngayon kung iisipin ninyo, mahirap isentro tong butas na to ng diretso para natin matorno to. So, lalo't ang ating torno ay maliit lang. So, ang naisip kong gawin ay gumawa ko ng guide. Ito. Yan. Gumawa ko nito. Pagkatapos ay sinuot ko lang ng eksakto yan. Yan. Sakto yan dyan. Ayan. Pagkatapos niyan, i-spot ko to dito. Kasi puputulin naman itong na to Puputulin naman itong parte na to. Itong may basag na to. So, i-spot ko siya dyan para sumama siya sa ikot. Para pag umikot siya, kasama ito. So, ganun ang gagawin natin. Pagkatapos ay lalagyan natin siya ng tailstock dead center para maging matatag siya pag tinorno. So, ganun ang gagawin natin. At i-welding na natin siya. Pwede na ang dalawa. So, ayan. Kaya pag yan ay umikot,
Yan. Kung pwede na natin siyang turnuhin at makakasigurado tayo na nasa center siya. So, subukan natin gawin. So, ito na siya. Na-advance na-forward na natin ito dito. Kumbaga kung ano yung haba nitong puputulin natin, yun naman ang binawas natin dito. Binawasan natin ito. Para pag pinutol natin ito dito, puputulin natin ito dito. Kasi nga meron siyang basag dyan. Alsin na natin yung parte na yan. Pagkatapos, itong parte naman na to ay sinlaki naman ito, tuturnahin natin dyan. At yung thread naman niya ay advance naman natin doon. So, subukan naman natin mag-thread.
Okay, subukan natin isukat. So, may thread na. Puputulin natin siya dito, pero bago natin putulin ay isukat natin. Kailangan masakto to. Yun. So, okay na siya. Puputulin na lang natin yung dito, yung basag. At ngayon naman, ang gagawin natin ay nilagay natin siya sa ating improvised na bench drill para i-milling yung kanyang kanal ng para sa center stud. Dahil yun ay babangga, dapat ay habaan natin. So ito, habaan natin siya. Ginamitan natin siya ng milling, end mill. Sa palagay ko ay okay na yan. Ayan.
Okay, ito na yung part 1 ng ating video ng paggawa ng broken barrel ng revolver. At na-fix ko na yung kanyang barrel. Nilagyan ko na ng Loctite para yung kanyang barrel ay hindi na gumagalaw. So sa part 2 ay mapapanood na ipapakita ko naman sa inyo yung performance niya. Ipuputok natin siya, titestingin natin para malaman natin kung talagang maganda siya at kung hindi kung gumalaw ba yung barrel niya. So please subscribe do sa mga hindi pa nakaka-subscribe ng aking YouTube channel. At paki-share na rin para naman yung ating mga kaibigan na mga mahilig sa baril ay mapanood rin at matuto rin sila ng ating kaunting kaalaman. At pakiusap lang, wag nating i-skip yung mga ad sapagkat kinakailangan din naman natin ng budget para tayo makabili ng magandang camera. Okay, ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor na gunsmith din naman. Shout out sa aking mga batchmate 75 na mga classmate ko nung high school. Mabuhay tayong lahat.